Hinihikayat ng COMELEC ang lahat ng rehistradong botante na makiisa sa barangay elections tulad ng pakikiisa sa nagdaang national elections itong Mayo. Lumalabas kasi sa datos ng COMELEC na mas kaunti ang bumoboto sa barangay kumpara sa national elections. Ang mainit na balita hatid ni Tricia Zafra. Bago pa man dumating ang mga Kastila, mga balangay ang nagdala sa ating mga ninuno sa bahaging ito ng Timog Silangang Asya. Sa katunayan, ang mga bangkang ito rin ang pinagmulan ng salitang barangay na kinikilala natin ngayon bilang pinakamaliit na unit ng gobyerno. Political unit natin sa Pilipinas, siya yung pinakamababa pero pinakamalapit sa mga tao na local government unit. Isa siyang LGU. Doon talaga natin makikita kung buhay ba yung demokrasya natin. Sa antas ng barangay, pinakainteresadong makilahok ang mga mamamayan sa aspeto ng pamumuno batay sa huling survey ng Social Weather Stations o SWS. Pero ang mga botante, tila mas aktibo raw sa mga pambansang halalan. Kung ikukumpara kasi sa mga nagdaang pambansang eleksyon, mas kaunti ang bumoboto sa barangay eleksyon. Marami kasi sa mga nakaraang halalan natin, very high profile yung mga national elections. Performance ng barangay officials might also be a strong factor. Sa mga cities, lalo na mga urbanized cities, mas less yung interest sa barangay, di ba? Mas hindi mo kilala yung mga barangay officials mo. Tungkulin ng bawat barangay na maghatid ng mga pangunahing serbisyo, pero hindi lahat nagagampanan ang mga ito. Sa mahigit 40,000 barangay halimbawa sa bansa, mahigit 30,000 ang walang pasilidad para paghiwalayin ang mga basura. Mahigit 10,000 naman ang walang daycare center. Sa pinakahuling tala ng DILG, maliban sa Autonomous Region and Muslim Mindanao o ARMM, halos 10,000 barangay ang walang komiteng nangangalaga sa kapayapaan at kaayusan ng kanilang komunidad. Hindi lahat ng services and facilities na i-deliver ng barangay dahil sa constraints, financial constraints. Ang pondo ng mahigit 100 barangay sa bansa nakadepende lang sa mas mataas na unit ng lokal na pamahalaan. At bagamat pinakamaliit na unit ng pamamahala, hindi ligtas ang barangay sa mga issue at kontrobersya. Mula noong 2009, halos 8,000 kaso na ang naisampa laban sa mga opisyal ng barangay. Kaya nga napakahalaga na yung mga napipili natin sa barangay level ay yung talagang naninilbihan ng tapat. Yun yung pinaka-frontline ng government service. Tricia Zafra, GMA News.